Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shoppinas.com. Easy, secure, happy shopping! Magandang umaga, Pilipinas! Kung paborito mong bahagi ng ating programa ang astronomy, para sa iyo ang balitang ito. Alam mo bang nagkakaroon din pala ng storm sa araw? Tama po yan, pero kabaliktaran ng nangyayari dito sa ating mundo, obviously ay nagbabaga yung mga tinatawag na sunstorm. Sa katunayan, noong July na i-record ng NASA yung isang sunblast na pinakamalakas ngayong taon. Ayon sa NASA, nasa kategorya nga na M7.5 yung isa sa magkakasunod sa tatlong insidente po yan nitong solar storm. Ito nga pong solar storm ay yung eruption ng enerhiya mula sa araw na nasusukat. Yan po ay sa watts per square miles. Ayon sa NASA, mahina pang maituturing ang M category dahil kapag umabot na sa X category itong mga sunstorms ay posibleng maapektuhan nito maging yung mga astronauts na milyong-milyong kilometro yung layo mula sa araw. At para kumpleto na pag-usapan na rin natin yung buwan. Ayon po sa Pag-asa, inaasahan natin yung ating pong moonrise, ganap po yung 4:50 ng umaga. Moonset naman natin, 53 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. At alam niyo bang new moon yung tawag sa ating kasalukuyang lunar phase? Sa ganito pong phase, ang buwan ay napapagitnaan ng mundo at araw. Kaya naman, mistulang walang makikitang buwan dito sa ating daigdig. Ang nakaharap kasing bahagi sa atin ay yung parte ng buwan na hindi nakatatanggap ng liwanag mula sa araw. Alamin naman natin yung epekto niyan sa ating mga tides. Courtesy po of NAMRIA, umaabot po ito ng 1.37 meters itong ating inaasahang high tide. Pagsapit po yan ng 8:59 ng umaga. Low tide naman natin, posible ang bumaba sa 0.01 meters, pagsapit naman ng 5:22 ng hapon. At dahil nga nakaranas tayo ng mga pag-ulan itong mga nakalipas na araw, check natin kung ano ba yung mga naging epekto niyan sa mga pangunahing dams dito sa atin sa Luzon. Kabilang po sa ating mga binabantayan itong bahagi nitong Angat, Magat at Pantabangan Dam. Sa pinakahuling datos nga mula sa Pag-asa, nagkaroon pa rin ng pagbaba dito po yan sa Angat hanggang dito sa may Magat Dam sa Isabela, kung saan dito sa Angat umabot na lamang sa 175.99 meters yung level ng tubig matapos yung pagbabang umaabot sa 0.26 meters. Sa Magat Dam naman sa Isabela nakapagtala ng 0.43 meters na pagbaba ng level ng tubig. Pero kung mapapansin natin dito sa bahagi ng Nueva Ecija, kung saan napabilang ito sa mga lugar na may babala ng bagyo, itong mga nakalipas na araw, naging positibo yung epekto ng mga pag-ulan dahil umakyat ng 0.23 meters yung level ng tubig sa nasabing dam. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala.